Sa iba pang balita, bukod daw sa mga senador, may natatanggap ding tig 500 million pesos ang mga district representative ng 19th Congress at mahigit 100 million pesos naman kada party list representative. Ayon kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Idinetalya ni Bonoan ang Anyay Leadership Fund sa affidavit na eksklusibong nakuha ng GMA News. Balitang hatid ni Joseph Morong. Ang ibinulgar ng dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan tungkol sa Leadership Fund nakapaloob sa kanyang judicial affidavit na eksklusibong nakuha ng GMA News. Ayon kay Bonoan na alarma raw si Pangulong Bongbong Marcos nang isumbong niya noon na nababawasan ang budget para sa mga proyekto ng DPWH dahil napupunta sa mga insertions ng mga mambabatas. Kaya iniutos ng Pangulo na siguraduhing equitable o makatarungan ang paglalaan ng pondo sa lahat ng rehiyon. At dito nabuo ang Senate Leadership Fund para hiwalay na mapondohan ang mga priority infrastructure projects ng mga senador. Sabi ni Bonoan, alam daw ng gabinete ng Pangulo na doon kinukuha ang pampondo sa mga proyekto ng mga senador. May hanggang 24 billion pesos ang Senate Leadership Fund kada taon. Walang itinakdang halaga kung magkano ang mailalaan kada senador dahil nasa discretion na raw ito ng nakaupong Senate President. Pero hindi bababa sa 500 million pesos ang sa bawat senador at ang Senate President at Chairman ng mga major committees mapaglalaanan ng hindi bababa sa 1 bilyong piso. Sabi ni Bonoan, para sa 2024 budget, sinooy Senate President Juan Miguel Zubiri ang kausap niya kaugnay ng Senate Leadership Fund na nasa 13.29 billion pesos. Noong 2025 naman, sinooy Senate President Francis Chis Escudero ang kanyang kausap para sa pondong halos 21 billion pesos. Nauna nang sinabi ni Senador Zubiri na hindi raw siya kailanman nag-request o humawak ng anumang listahan ng project request ng mga senador. Hiningan pa namin ng reaksyon si Escudero. May budget allocation rin daw para sa mga kongresista. Gaya ng mga senador, hindi bababa sa 500 million pesos ang inilalaan para sa kada distrito. 120 million pesos naman ang inilaan sa mga proyekto ng mga party list representatives noong 2023 at 2024 na itinaas sa 150 million pesos noong 2025. Gumawa raw sila ng formula kung paano hahatiin ang pondo sa mga kongresista at ikinonsulta daw ito kay nooy House Speaker Martin Romualdez at House Appropriations Committee Chair Saldi Co at iba pa. Ang formula tinanggap naman daw ng liderato ng Kamara at sinimulang ipatupad noong 2023 at nagpatuloy sa taong 2024 at 2025. Hinihingan pa namin ng reaksyon sina Romualdez at Co. Ayon kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa kanyang judicial affidavit, hindi raw naging matagumpay ang Senate Leadership Fund at mas lalong dumami pa raw ang tapyas sa budget ng DPWH para sa taong 2024 at 2025. Ang budget nga raw ng DPWH para sa taong 2025 ay tumaas ng lampas 1 trillion pesos dahil sa mga congressional initiatives o mga proyektong wala naman sa mga proyekto ng DPWH. Ayon sa mapagkakatiwalaang source ng GMA News, may hawak daw si Bonoan ng listahan ng mga pangalan ng mga kumuha ng leadership funds at mga nasa likod ng insertions. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA News.